Hello po, good morning, good evening, around the world. Ito pala yung lulutuin ko ngayon. Nakabili kasi ako kanina ng baboy, kalating kilo lang. Tapos mais. Itong baboy na to, nahugasan ko na yan. Balatan ko na din tong mais. At ito yung ihalo ko po na gulay sa baboy. Haluan ko po siya ng Chinese pichay at saka pichay nga Pilipino. Lagyan ko muna siya ng asin, ibabad ko muna yung pechay para matanggal po yung mga bakterya nga nakadikit sa gulay. At hugasan ko na din siyang mabuti ng tubig na may asin. At balatan ko na din tong mais nga nabili ko kanina. 2 piraso lang pero ang laki. Tanggalan ko po siya ng balat para may hiwa ko po. Tuwing magluluto po ako ng nilagang baboy, di talaga malimutan ang sahog na mais. Kasi yung mais na to, itong paborito ng mga anak ko. Kaya hinahiwa ko yan ng maliliit. At para makasya po sa amin. At madali po siyang lumambot pag ganito kalaki ang mais nga ihalo ko. Tingnan nyo guys, kahit 2 piraso lang pero kung mahiwa-hiwa na siya, ang dami na po. Itong mais na to, ang yellow corn. Manamis-namis po yung lasa niya. Kaya gusto siya ng mga anak ko. Kasi malasa nga mais. Ayun guys, nilagyan ko ng paminta. At mga ricado, sibuyas, at saka yung loya. Mamaya ko na to ihulog yung mais at gulay. Pag lumambot na yung baboy. Masarap kasi sa baboy. Yung malambot po yung laman. At malasa po siya. At bago nyo po lagain yung baboy, ibabad nyo po sa asin ng 10 minutes po. Malasa po yung laman ng baboy pag naluto na po. Ayun, kumukulo na pala. Tatanggalan ko po yung mga bula-bula. Kasi ito daw po yung kolesterol ng baboy. Kaya bawal po siya kainin. Okay lang naman magluto ng baboy paminsan-minsan. Kami po, magluluto kami ng baboy sa isang linggo, 1 beses. Minsan po 2 beses lang po. Karamihan talaga isda, gulay. Yun lang pong madali namin lutuin. Naalala ko po yung mais na to nung maliit pa po ako. Kasi yung nanay at tatay ko mahilig magtanim po ng mais. Kaya tuwing mag-harvest kami, tuwang-tuwa kami. Kasi makatikim na naman kami ng mais. At saka sa sobrang dami ng na-harvest namin nga mais, binilad namin yun. At giniling. Yun yung ginawa naming bigas. Masarap ang bigas sa mais. Manamis-tamis. At may vitamins pa po sa katawan. Kumpara sa puti nga rice. Ayun po, nilagay ko na po yung mais. Kumulo na po siya. Kulong-kulo na po. Try nyo po guys, kung magluto kayo ng nilagang baboy, haluan nyo po ng mais. Ang sarap po ng sabaw, manamis-tamis. Tapos may pichay pa po. Yung mga anak ko po, pag kumakain sila ng baboy, yung kinakain lang po nila yung sabaw at gulay, tapos mais. Yung baboy po, kunti lang kakainin nila. At ang una pong maubos ang sabaw. Minsan po, kinabukasan, mayroon pa pong natira po. Kaya lang yung baboy na lang yung natira. Wala na pong gulay, wala na pong mais, wala na pong sabaw. Kasi yun talagang unang mauubos. Pwede din po repolyo at patatas. Masarap din po yung ihalo sa nilagang baboy. Pero ang kaugalian ko po, yung pitsay na lang at saka yung mais. Yun lang ang nabibili ko po kanina. Nagmadali din po kasi akong bumili kanina kasi medyo makulimlim po ang langit. Baka mabutan pa ako ng ulan. Kaya napansin niyo po guys, medyo paus ako. Kasi minsan naulanan po ako. Kasi yung panahon po natin, biglang uulan. Kaya dapat talaga, bago tayo lumabas ng bahay, kailangan natin magdala ng payong.
Minsan po kasi sa tuwing nagmamadali po tayo, nalimutan na natin yon. Maalala lang natin pag umuulan na. Ganyan po kasi ako guys, minsan malilimutin ako. Kasi sa sobra pong dami ng ginagawa ko. Lalo na kung may pasok ang mga bata, nadagdagan po ang trabaho ko. Ayun, luto na po siya. Lumambot na po yung gulay at saka yung mais. Masarap po ito nga ulam, lalo na sa maulan nga panahon. Ang sarap humigop ng sabaw pag ganito ang inuulam mo. Lalo na po sa lugar namin, maulan po dito. Habang nagluluto po ako, sobrang lakas po ng ulan. Kaya sabi ng anak ko, magluto daw ako ng may sabaw. Buti na lang po kanina nakabili ng gas yung papa namin. Kaya, yun, ito yung ginagamit ko, yung Shalin. Hindi na ako mahirapan magluto. Kasi dati po sa uling ako nagluluto. Medyo po matagal matapos. Pero mas maganda pa rin sa probinsya kung magluluto ka po doon. Kasi kailangan mo lang manguha ng panggatong. At di mo na kailangan bibilhin. Manguha ka lang po sa bukid. Pag uwi mo, marami ka nang dalang panggatong. Hindi kagaya dito sa Manila, nga lahat binibili. Dagdag pa po itong nagmamahalan yung mga bibilhin. Kaya kung wala ka talagang trabaho, kaya mahirapan ka po ditong titira. Maganda po talaga sa probinsya, sa totoo lang po. Gusto ko nga tumira doon kaya lang yung trabaho kasi ng papa namin dito po sa Manila. At dito din po nag-aaral yung mga anak ko, kaya hindi pwede ako doon sa probinsya. Ayun, luto na pala ang hinintay namin kanin. Ang sarap, bagong luto nga kanin. Maganda po yung pagkaluto. Ayun guys, kakain na po kami. Thank you po for watching and God bless po sa lahat.